Okay, clarify natin tong comment ni Sailor Boat. May ETIAP program sa St. Paul University, Manila, College of Music. Please research about it. It will help you. Okay, so pag-usapan natin yung ETIAP program ng CHED, no? So, ito sinasuggest ni Sailor Boat dun sa commenter natin who took up a degree in business na gustong mag-music. Okay, so ano ba yung ETIAP muna? So, it's the Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program. No? So, basically, ang ibig lang sabihin nito is this is for actually people in the industry na gustong tapusin yung courses nila, no. Hindi lang naman yata to sa music if I'm not mistaken. Okay. So, yung ETIAP program will only apply if you have an equivalent knowledge or expertise or experience. Okay? So, itong program na to is for those people na exposed sa industry kahit na hindi sila nakagraduate ng college, no? So, kung ikaw ay business degree holder na gustong mag-music na hindi mo naman nagamit yung music sa labas, sa field, no? Sa real world, no? Kumbaga ganon, hindi siya pwede sa'yo. Ganon. So, para saan nga ba tong ETIAP na to? Para to dun sa mga tao na, let's say for example, nag-aaral ka ng conservatory and then may work opportunity that came up. Nag-try ka, for example, sa barko or sa hotel. Tapos, for some reason, di mo natapos yung studies mo and nagtuloy-tuloy ka ng pag-perform, pagtugtog, no? Sa barko, kuwari, tuloy-tuloy yung contract mo kasi they don't usually look at, you know, your degrees. Kasi ang music is mostly skill-based, di ba? Yung degrees hindi naman siya ganun masyadong tinitignan kung performance lang yung gagawin. Okay? So, yung mga tao na ganun na, let's say they were exposed in the industry for so long that they develop the skills needed para makapagtrabaho sila. Kasi hindi rin sila tatagal, di ba? You won't last long in the game kung hindi ka rin well-equipped ng mga skills mo. So, itong ETIAP program gives them the opportunity to finish their degree na kikredit lang doon yung mga things na nagagawa mo na. And then, may iti-take kang exam. And then, usually, pag performance major, syempre may recital para mas mabilis yung pag-graduate mo. So, binibase lang nila yung skills mo or yung natutunan mo sa industry. Parang yun na yung nagiging subjects mo. So, if you are a first-timer sa music, hindi siya pwede sa'yo. So, kung first-timer ka, you really have to go through a bachelor's degree or yun nga, master's degree na may bridging programs, ganyan. Pero kung, kunwari, business yung natapos mo, and then, kahit na business yung natapos mo, ang nakuha mong work outside, no? Nakagraduate ka, is nag-music. May mga ganun din kasi, no? I know a few people na ganun. Business yung natapos nila, and then they got into a performance job. Kasi may opportunity during that time, may marunong sila and well-equipped, well-skilled din sila, nakapasa sila sa auditions, for example. Tapos, all throughout the years, yun yung ginagawa nila. Di ba? And then, lumabas nga tong ETIAP program, yun, pwede ka doon. Kasi, yun yung trabaho mo. If hindi yun yung trabaho mo or hindi yun yung naging expertise mo, I think, I'm not sure kung ilang years, I think 10 plus years dapat na working experience. So, hindi lang naman siya limited sa, performance, no? Hindi lang siya limited sa performance. Pwede rin daw ng teaching. Kunwari, nagtayo ka ng music school mo, tapos may mga students ka na naging awardees, may mga competitions kayo na sinalihan, nanalo kayo, it could count doon sa sa requirements niya. So, hindi siya yung sa parang, okay, 10 years na akong tambay, tapos gusto ko mag-music, papasok ako dito. Hindi ka rin hindi ka nila i-admit dun sa program na yun. Kasi kailangan makita nila na, okay, you contributed to the industry, no? Naging magaling kang performer or educator, no? Kahit na hindi ka pa nakapagtapos ng degree mo sa music. That's what they do, no? Yun yung binibigay nila. I think hindi lang naman sa St. Paul meron.
Sa CSB meron din sila for music prod. I'm not sure lang kung saan pang mga schools kasi hindi din siya ganun kadami pa yung nag-offer ng ganitong programs. Pero yun nga, kung galing ka na sa ibang industry and then you want to pursue a career in music, hindi ka ma-admit dito sa program na to. I doubt na ma-admit ka. So, kailangan mo talaga mag-take either bachelor's nga or master's or kung ano yung equivalent na kailangan mo. And then, also, tatanungin mo rin sa sarili mo, yung degree na yun, para saan? Diba? Siyempre, if you're practical, pwede namang lessons na lang. No? Pwedeng, applied music lessons. Kung gusto mo maging violinist lang, violin na lang i-apply mo. Depende yan sa goals natin. No? Maraming options. Pero, this one is only for people who already have the skill. Parang ganun. And hindi lang skill, yung longevity in the industry. Hindi pwedeng, nakatugtog ako sa isang concert ganun. Tapos, wala na, hindi ko na ulit siya ginamit. Hindi pwedeng ganun. So, may process din to. Hindi siya para sa lahat. No? So, yun yung caveat ng ETIAP programs. So, sana nakatulong to. Good luck sa'yo.